Bagyo, Bon Gualvez, Mr. Explosive Gary De Leon. Ito ang Presinto 5. Bawat krimen may kwento. Hihimayin ang lahat ng anggulo. Dahil misyon namin ang kaligtasan mo. Tulong! Paparilin kita! Papatayin mo ako eh! Mag-ama sa Naga City, Cebu, patay sa pananaksak ng kanilang kaanak. Nanay, di rin nakaligtas sa 16 na saksak. Ang ugat ng krimen dahil lang may ayaw sumayaw. Gwardya sa Cebu City, patay sa pambubugbog ng 3 magnanakaw na kanyang sinita. Instant viral! Ang pulis na nanulak ng kagitgitan niyang rider sa Pasig. Ano ka ba? Lolang tindera ng isda na napagkamalang drug asset, binaril ng riding in tandem sa leeg. At lolong naghaharmonika sa tabing kalsada, dinampot at ikinulong. May ordinansa raw kasi laban sa panlilimos. Sa simpleng pagtangging sumayaw, nagkaalitan ng 2 magpinsan sa Cebu. Ang isa sa kanila, rumesbak sa pamilya ng kaaway niya. 2 ang patay. Hindi akong anak na buong pamilya. Huwag inisip kontra din niya. Wala na akong kay komedya na yan. Mabalik ko anak kong anak. Labis ang hinagpis ni Lola Esterlita sa sinapit ng kanyang anak at apo. Kapwa pinatay ang mag-amang sina Conrado at Dominic Tapdasan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Naga City, Cebu. Base sa investigasyon, May 10 ng madaling araw nang biglang sumugod doon ang kanilang kaanak na si Elias Mark na may bit-bit na kutsilyo. Pakay niya ang pinsang si Giancarlo Tapdasan na nataong wala sa bahay. Kaya ang pamilya niya ang napagbuntunan ni Elias Mark na puruhan ng mag-ama na parehong nagtamo ng mga tig-2 saksak sa dibdib at katawan. Di rin nakaligtas sa galit ni Elias Mark ang inang si Edna Tapdasan. 16 na saksak sa likod naman ang kanyang tinamo. May isa pa siyang apo, tinandong niya, kaya doon siya sa likod sinasaks ng ano. Hindi katulad nung 2 na mag-ama na tinamaan talaga dito sa internal part sa body. Lumabas sa investigasyon, bago sumugod sa bahay ng mga biktima ay magkasama sa piyesta sina Giancarlo at Elias Mark. Gusto raw ng sospek na pasayawin ng biktima. Okay, akong pasayawon daw. Gusto niya talagang pasayawin ako, ayaw ko talagang sumayaw. Kaya dinuro-duro niya ako. Doon na, nagsuntukan kami. Nagtanim talaga siya ng galit. Gumanti talaga siya. Ako ang hinanap niya pero yung pamilya ko ang inabutan niya. Ang pamilya ko yung ginantihan niya. Sana ako na lang ang ginantihan niya. Ang pamilya ko pa ang kinuha niya. Hindi ko matanggap. Nauwi sa pisikalan ng pagtatalo ng magpinsan bago naghiwalay hanggang sa sumugod na si Elias Mark sa bahay ni Giancarlo. Ang problema nitong isa, gusto siya na, according to him, na nasuntok daw siya. Kaya hindi siya makabawi sa kanyang nakaaway sa diskuhan. Kaya doon siya nag-ano sa bahay nung kaaway niya. At gusto niyang bumawi doon sa nakaalitan niya doon sa diskuhan. Kaya dahil nakainom na siya, doon siya naghiganti sa family. Agad naman naaresto ng mga pulis ang sospek sa kanyang bahay sa Talisay, Cebu. Na-recover sa kanya ang patalin na ginamit sa pananaksa. Pag-amin niya. Nablangko na talaga ako nun, sir. Hindi ko rin inaasahan na yung nasaksak ko pala hindi ang kalaban ko, kundi ang kanyang ama at ang kanyang nakababatang kapatid. Wala na talaga ako sa sarili nun, sir. Buong puso akong humingi ng tawad sa kanila. Napakasakit nito, sir. Hindi ako masaya na nandito ako ngayon. Matindi ang aking konsensya, sir. Sa kabila ng pagsisisi, disidido ang kanyang mga kaanak na papanagutin siya. Nakakulong na ang sospek at nasampahan na ng reklamong multiple counts of murder at frustrated murder, habang mabuti na ang lagay ng babaeng biktima. Sa mismong trabaho, nagwakas ang buhay ng isang CQ sa Cebu. Sinaway niya ang mga nanloob sa binabantayan niyang bahay. Pero
Imbis na sumibat ang mga kawatan, abay pinagtulungan pa siyang bugbugin hanggang sa mamatay. Black eye, malalaking sugat sa ulo at bakas ng dugo. Yan ang ikinamatay ng 19 anyos na security guard na ito sa Cebu City. Kaya ganoon na lamang ang pagkalumo ng ama ng biktima nang makita ang sinapit ng anak. Base sa investigasyon, naka-duty ang biktima nang salakayin ng 3 magnanakaw ang binabantayan niyang bahay. Ang iyang gigwardyahan. Ang binabantayan ng anak ko ay isang abandonadong bahay. May mga gamit doon tulad ng mga bakal. Nahuli niya ang mga kawatan, sinitan niya, lumaban yung mga kawatan. Sa halip na sumibat ay nanlaban pa raw ang mga magnanakaw. Pinagtulungan pa raw nilang bugbugin ang gwardya. Moy, kastigo mayo mo nang bangan. Tinorture siya ng malala. Nabutas yung ulo niya matapos paghahampasin ng 2x3 na kahoy na may pako na nasa 5 ang laki. Kinabukasan nang madiskubre na ilang residente ang bangkay ng biktima, isinuplong nila ito sa pulis. Agad namang naaresto ang isa sa mga sospek. Ikinanta niya ang krimen at inilaglag ang 2 pa niyang kasabwat. Na-recover sa 3 sospek ang mga ninakaw na bakal at wire mula sa bahay. Nakakulong na sila at nasampahan na ng reklamong robbery with homicide. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay na ito sa Barangay Bagong Bayan sa Taguig nitong May 9. Maimbing ang tulog na lalaking yan sa sopa. Mapapansin ding nakabukas ang pinto ng bahay. Maya-maya, isang lalaking nakaasul ang dumating. Pumasok siya, saka naganap ng madedekwat. Una niyang nakuha ang isang laptop. Nilapag niya muna yan, saka nag-ikot sa bahay. Sa gate, kitang may isa pang lalaking paparating. Hindi na nakita sa video pero umakyat siya sa bakod. Saka tumambay sa pinto. Maya-maya, nilapitan na siya ng lalaking nakaasul. Kinuha niya ang cellphone sa kamay na natutulog na lalaki. Saka nilimas ang iba pang gamit sa sala. Huling kinuha ang laptop at tuluyan na silang sumibat. Ayon sa biktima, galing siyang ospital matapos bantayan ang kapatid na may cancer. Dahil sa pagod at puyat, hindi na niya naisara ang pinto. Nahuli naman ang mga menor de edad na kawatan na edad 15 at 17 anyos. Nasampahan na sila ng kaukulang reklamo at na-turn over na rin sa Bahay Pag-asa ng DSWD. Lalaking bugaw sa Cebu, kalaboso, isa sa mga ibinubugaw, 3 buwang buntis. At pulis na nanulak na naagit-git ang rider, sibak sa pwesto. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Presinto 5. Ano ka ba? Hanggang saan ang kaya mong gawin para matustusan ang iyong pangangailangan? Sa Cebu, arestado ang isang lalaki na nag-aalok ng babae. Ang masaklap, isa sa kanila, buntis pa ng ibugaw. Laking gulat ng mga babaeng ito nang damputin ng mga NBI agents sa Barangay Kamputhaw sa Cebu City. Sir, you have the right to remain silent. It will be used against you in the courts of law. You have the right. Arestado rin sa entrapment ang kasama nilang lalaki na nasa likod umano ng pambubugaw sa kanila. Ayon sa NBI, tinimbrehan sila ng mga social worker at miyembro ng Interagency Council Against Trafficking tungkol sa umunay talamak na prostitusyon sa lugar. So what he would do is, may dadaan na vehicle along the road kasi nakatayo lang yan sila, kakaway siya. At i-approach yung mga vehicle na dadaan o paparada sa lugar. Tapos mag-o-offer siya kung kailangan ba ng entertainment. That's how they call it, entertainment, and eventually full service. Nasagip ang 4 na babae ng mga nasa edad 26 hanggang 30 anyos. Ang masaklap, 3 buwang buntis ang isa sa mga na-rescue. Pag-amin ng sospek, 2,000 piso ang singil niya sa mga parokyano para sa mga ibinubugaw niyang babae. 200 pesos ang porsyento niya sa kada transaksyon. It's a bit serious na because it happens not only in that area, in some other areas. In fact, prior to that, the CIDG from the PNP, they also conducted their own operation. Nasa kustudiya na ng City Social Welfare Department ang mga nasagip na biktima.
Maharap naman sa reklamong large-scale human trafficking ang lalaking bugaw. Ang motoristang nagmamadali, madalas nauuwi sa kapahamakan. Gaya na lang ng isang pulis na nag-viral matapos itulak ang isang rider sa kanyang unahan. Ang maangas na parak sa kaso nahaharap. Sa kuha ng 360 camera, kita ang unti-unting paglapit na ng motorsiklong pulis sa isang rider sa Baguian C5 Road sa Pasig City. Maya-maya pa, sumemplang ang rider matapos itulak ng pulis. Kwento ng biktima, bagong insidente ay nakagitgitan na raw niya ang pulis. Sobrang traffic ng part na yun. 5:30 PM, peak hour. Nagmamadali siya, busina siya ng busina. Although, nauna naman siya sa akin, pinipilit niyang makalusot sa mga ibang riders. Nagkasagutan daw sila na nauwi sa habulan. Agad nag-viral ang video matapos i-post ni Vincent sa social media. Nakilala ang pulis na isang police staff sergeant sa Quezon City. Matapos matunton, agad siyang ipinaaresto at inilagay sa kustodiya ng QCPD. We saw the video, Mr. Lagua, na nagpo-provoke din naman yung isa. Pero hindi yon hindi sagot ang panunulak sa isa nagmomotor sa C5 na maraming dumadaang kotse at truck dahil kayo nag-aaway. Kasunod ng insidente, sinuspindi ng Land Transportation Office ang driver's license ng pulis ng 70 araw. Ang inireklamang pulis, nagbigay din siya ng mas mahabang video na nagdedetalye ng mga naunang nangyari. Makikita rito na sinundan ng rider ang pulis. Pakiramdam daw ng pulis, sa unang pagkikita pa lang nila ay target na raw siya nito. Nakita raw niyang inaayos pa ng rider ang kanyang kamera habang nakahinto sa traffic. Maya-maya, dumikit na ang rider hanggang sa nagkagit-gitan na ang kanilang mga motorsiklo. Madali ka, sir? Ano? Mamadali ka? Ba't nangangat ka? Oo, nasa video ka. Sige. Ayun o. Ba't kinakat mo ako? Ha? Pero nanatili raw kalmado ang pulis. Naghanap ka ng butas para malusutan mo kasi traffic nga po, sir. Tayo naman, nagpo-precaution po tayo sa pagmamaneho po, sir. Po, sir, kasi sa amin naman sa PNP, sir, maximum tolerance po talaga, sir. Nung kayang umiwas, iwas po talaga, sir. Inakala raw kasi ng pulis na muli siyang gigit-gitin ng rider. Nangangat ka? Inaano ka ba? Dito na nangyari ang panunulak. Bagay na kanya raw pinagsisisihan. So, lesson learned sa lahat ng mga motorista, ang pagmumotor ay dapat may precaution at pag-iingat po, sir. Sa ngayon, ibinasura ng piskalya mga reklamang frustrated murder at malicious mischief laban sa inireklamang police staff sergeant. Ibinaba na ito sa slight physical injury. Laya na rin ng pulis matapos makapagpiyansa ng 3,000 piso. Susunod, lolang na pagkamalang drug asset, binaril sa leeg habang sakay ng motorsiklo. At lolong nagpapatugtog ng harmonika para mamanimos, dinampot at ikinulong. Ang buong kwento sa pagbabalik ng Presinto 5. Nalagay sa panganib ang buhay ng isang babaeng senior citizen sa Cebu. Matapos kasi nitong manggaling sa lugar na sinasabing may bentahan ng droga, abay napagkamalan daw siyang asset. Ang masaklap, binaril sa leeg ang matanda. Kita sa videong ito ang paghinto ng isang motorsiklo sa 3 de Abril Street sa Cebu. Ibinaba ng rider ang angkas niyang lola at pinaupo ito sa bangketa. Maya-maya, iniwan saglit ng rider ang matanda na noong mga oras na yon ay sugatan pala sa leeg matapos tamaan ng bala. Ibinaba na lang niya kasi hindi na niya kaya dahil matanda na. Nanghingi na lang siya ng tulong
at manghihiram sana ng cellphone sa akin para magpatawag sa barangay. Pero wala akong load kaya siya na lang ang pumunta sa barangay. Sunod-sunod na lumapit ang ilang motorista at residente sa nakaupong babae. Maya-maya, dumating ang isang ambulansya na siyang nagsugod sa matanda sa ospital. Kinilala siyang bilang si Elena Bascon, 63 anyos at isang tindera ng isda. Ayon sa isa pang nakakita, binaril ng riding in tandem ang biktima habang sakay ng motorsiklo. Walang kaalam-alam yung rider na binaril na pala si nanay. Akala raw niya gulong na sumabog kaya nakatakbo pa sila. Habang umaandar, kinalabit ng matanda ang rider at sinabi binaril raw siya. Napagkamalan raw siyang asset. Kamakailan may niraid sa lugar sa iligal na droga at siya ang pinagbibintangan. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang patuloy ang investigasyon sa likod ng pamamaril. Hanggang saan nga ba dapat pairalin ang isang ordinansa kung kapakanan naman ng mga mahihirap ang nakataya? Sa Cebu, isang lolo ang dinampot at ikinulong ng mga pulis. Ang kasalanan niya raw dahil lang sa panlilimos. Ramdam sa pagpapatugtog ng harmonika ni Lolo Ireneo ang labis niyang pangungulila habang nasa loob ng selda. Iyan daw ang ginagawa niya bilang pampalipas oras mula ng damputin ng mga tauhan ng Carbon Police Station. Dinampot ang 68 anyos na matanda dahil lang daw sa panlilimos. May anti-mendicancy ordinance kasi sa lungsod. Pero sinaktan din daw si Lolo Ireneo ng mga nanghuli sa kanya. Nabunog na ko kurata sakto. Sakto din na uman sakto ego pa ko na itsikan pa ko na inadyo ko sila na wag ko hatag ko sindor. Moto na ila kong papipeso. Wala ko sa na wag ko mangayo, wag ko ngawat. Kwento pa ni Lolo Ireneo, napilitan siyang mamalimos para may pambili ng pagkain sa nagugutom niyang apo. Nataon kasi nagtatrabaho sa ibang bayan ng ina ng bata. Lolo! Ayaw niyo yung mata niyo nga na nabuglaw siya. Na wala ko na sakit ako tiyalog, nagutom na kay ko. At dahil kapos sa pera, naisipan ng matanda na tumugtog ng harmonika sa gilid ng kalsada sa pag-asang may magbibigay ng limos sa kanya. Isang linggong nakulong ang matanda bago pinakawalan matapos ang konsiderasyon ng LGU. Bago umuwi, pinabaunan din si Lolo Ireneo ng groceries at financial assistance. Iniimbestigahan na rin ang umano'y pananakit sa matanda. Sa kanyang pag-uwi, emosyonal niyang niyakap ang kanyang apo. Kasunod ng insidente, muling pag-aaralan ng City Council ang kanilang ordinansa. Pinag-aaralan na rin ang pagbibigay suporta sa mga street performers gaya ng mga musikero. Bawat krimen ay nagsisilbing paalala na hanggat may mga masasamang elemento at mga mapagsamantala, hindi dapat tayo nagpapabaya sa ating sarili. Sa inyong paligid man o online, laging mag-ingat at maging mapagmatyag. Dahil misyon namin ang inyong kaligtasan. Ako po si Gary De Leon. At ako naman si Mon Gualvez. Hanggang sa susunod na linggo kapatid, ito ang Presinto 5.